Pagpila mo sa immigration queue, yung isa sa titignan ni immigration officer kapag aalis ka ng bansa is employment ties. Hindi dahil gusto nilang pakialaman yung career mo, kung hindi dahil sa immigration logic, employment equals reason to return. Simple lang yung tanong sa isip ni immigration officer. May babalikan ka ba sa Pilipinas at may dahilan ka bang umuwi? Dito papasok yung konsepto na hindi ka mag-TNT. Pag-usapan po natin yan sa video ito. Ito na naman tayo, kabayan. Welcome sa Pila sa Airport, ang official podcast ng The Accidental OFW Channel. Samahan nyo kami sa kwentuhan habang naghihintay sa airport, usapang OFW, travel tips at lahat ng ganap sa biyahe. Ready ka na ba? Kapag malinaw yung trabaho mo, mas malinaw din yung intent mo na bumalik pagkatapos ng biyahe. Kaya kung solid yung employment mo, kadalasan mas mabilis yung proseso ng immigration. Pero linawin natin, hindi sapat na sabihing employed po ako. Ang hinahanap ni immigration officer, yung proof at saka yung consistency doon sa kwento mo. Yung employment ties, hindi lang siya isang papel. Ito yung kabuuang kwento mo ng buhay mo professionally or entrepreneurially doon sa Pilipinas. Halimbawa, may regular kang trabaho, meron kang fixed schedule, meron kang approved leave, may inaasahan ka na pagbabalik doon sa date kung saan naka-reflect doon sa return ticket mo. Kapag tugmang-tugma yung mga yan, magiging malinaw yung reason to return mo. Maraming mga travelers na meron silang certificate of employment pero hindi nila kayang i-explain yung trabaho nila. Kung ano yung role nila, kung gaano na sila katagal doon, at ano yung mangyayari kapag tapos na yung leave nila. Kapag sabog yung sagot mo dito, magkakaroon ng duda. Even kahit legitimate traveler ka. Kaya mahalaga, alam mo sa sarili mo yung employment story mo. Hindi mo kailangan maging CEO para maging credible. Kahit rank and file lang yan, okay lang. Ang mahalaga, stable at consistent yung trabaho mo doon sa kwento mo. Kapag contract-based ka, ipaliwanag mo kung hanggang kailan yung kontrata mo. Kung project-based ka, sabihin mo kung kailan yung next assignment mo. At syempre, kung regular employee ka, bagitin mo kung kailan ka babalik doon sa trabaho mo. At kung may mga documents ka, Certificate of Employment, Leave Approval, Company ID, mas lalong lumalakas yung kaso mo kay immigration officer. At hindi mo kailangan ilabas agad. Again, nire-remind ko sa'yo, kapag hinanap lang, dapat handa ka. Sa pangbagay na gusto makita ni immigration officer yung confidence mo. Kapag ramdam nila na alam mo yung sitwasyon mo at komportable ka doon sa mga sagot mo, mas magiging maikli yung interview. Hindi ka patapos, magsalita, malamang nakaabot na doon si immigration officer doon sa stamp. At sa episode po na ito, tandaan natin, ang employment ties, hindi lang siya para makalusot sa immigration. Paraan din siya para ipakita na may direksyon yung buhay mo professionally sa Pilipinas. May trabaho ka? Check. May responsibilidad ka? Check. May babalikan ka? Check, check, check. At kapag malinaw yung reason to return mo, mas nagiging madali yung trabaho mo kay immigration officer dahil sa dulo ng lahat ng tanong, iisa lang ang gusto nilang makita. Yung uuwi ka. Mga OFW, meron tayong podcast na mas mahaba dito. Kung nag-enjoy kayo, napakinggan yung mga messages natin, yung mga tips natin sa travel, sa immigration, sa visa application, magkakaroon tayo ng mas mahaba na podcast episode sa ating channel. At ipopost po natin yan dito sa ating link description para magkaroon kayo ng time at hanapan nyo ako ng time para pakinggan yung ating podcast episode. Yun naman po at magandang buhay sa ating lahat and see you po on the next video.